bagong manual. Kung kilala niyo po si Pastor Dison, Pastor Cesar Dison na ngayon sa US, ang kanyang matagal pong plano na aklat, ito po ay natupad na. Nandito po sa aking kamay ngayon at aking pong in-scan, ito po napapanahon. Sapagkat yung lahat ng mga katanungan natin sa tungkol sa pagka-Diyos, araw ng Sabat na kumbaga ibang mga question answer ay hindi lubos natin pero dito mga kapatid, at kilalaman po natin kung ang author na ito ay talagang mismong karanasan niya kung paano dahilan. Masasabi nga natin, isa po siya sa apologetics na Vatican at lahat ng mga sekta reliyon ay wala po siyang inuurungan, ito po hinaharap niya. At kailanman po, hindi mo po naranasan niya na siya po napahiya, lalo tigit pagdating sa mga debate. Kaya ito po mga kapatid, nandito po ang aklat na ito, malaking tulong para po sa atin. Kung kayo po ay yung dati, yung depensa sa doktrina na mayroon tayo, ito po mga kapatid, mas makapal at talagang upgraded mga kapatid. Dahilan ito po ay Kaya kung sino po ang gusto nito, may Bible study guide na po, mayroon na po ito, at ito limited lamang. At ito sa inyong lingkod, ipinadala po dito ang ibang mga pastor, mag-ano rin po nito, pero medyo mas magkakaroon na po ng kaunting additional sila. At ito po ay dito sa akin ngayon, ay direct po ito, kaya nandito rin po ako. Yung lahat na makakuha po nito, kung ano po ang presyo nito, hindi na po natin madagdagan, at yun na po mga kapatid. So mamaya po, lumapit lang po kayo, ang interesado po nito. Actually, ang natitira lamang po ay 50 lamang po. Ako, dala-dala ko po dyan, 50 lamang po yan. At sabi ko na another bus bago darating. Ito'y malaking tulong po, lalo tigit sa ating mga layman, mga leader ng iglesia, at member ng iglesia, upang maunawaan natin. Kapag tayo po'y kinatok ng ibang sikta, alam po natin ang ating isasagot. Pagka-Diyos, pagkain, kautusan, about the Sabbath, nandito po, kumpletong-kumpleto ang nandito po. At mas makapal po ito ng 100 pages kaysa doon sa depensa sa doktrina, mga kapatid. At ang lamang-lamang po nito, sa presyo doon, sa doktrina ay 50 pesos. Ang ibig sabihin lamang lang ng presyo. Kung nakabili na kayo sa depensa sa doktrina, 50 lang po ang idadagdag nyo. 100 pages pa po ang kapal nito doon sa dati. Yan lang po. At lumapit lang po kayo mamaya sa akin para magpa-reserve lang po kayo. Okay mga kapatid, tayo po idadako sa ating pong leksyon ngayon. At ang leksyon po na ating pag-aaral po ngayon ito po ay Lesson 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 Sabado na lamang po, tapos na po ang 2024. Yan. Nagbibilang tayo mga kapatid, ha? 2024, magtatapos na po mga kapatid. Ano po? After 5 weeks. Ang pamagat po ay pagtupad sa mga hula ng lumang tipan. Sino po ang nakasaulo ng ating pong talatang sauluhin? Juan 5:36. Ngayon din. Mayroon po? Talatang sauluhin. Sino nakasaulo? At ibibigay ko po ito ngayon. Akyat. 1, 2, 3, 4, 5. Wala eh. So, ibig sabihin mga kapatid, ito pa ibibigay ko na sana, sample na kagad. Okay. So, wala po mga kapatid na nakasaulo. Ate pong bigang pansin. Ito po ay sa 1:5:36. Datapwat ang aking pagpapatutuo ay lalong dakila kaysa kay Juan, sapagkat ang mga gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang gayunding mga gawa na aking ginagawa ay nagpatutuo tungkol sa akin na ako'y sinugo ng Ama. Dito mga kapatid, no? Sa ating pong pag-aaral ngayon, na ito po ay hula sa lumang tipan
na kung saan ito ay pinapatungkulan po nito ang ating Panginoon. Sa pamagitan na ito ay pagpapatibay bilang katibayan ng Ama, pinakilala ang ating Panginoon at katibayan din po ng banal na salita ng ating Panginoon at gayon din po. Mula sa Biblia, hinulaan din po ang ating Panginoon para lubos nating kilalanin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ipinapakilala naman dito na dapat natin lubos na maunawaan, na dapat nating tanggapin ang ating Panginoon bilang ating pong tagapagligtas. Kaya ito po ang katibayan ng Ama. Anong sabi dito? Marami kasi ang nag-iisip kung si Jesus ba ang Kristo nang direktang tanungin tungkol sa bagay nito. Subalit, dito po ipinakilala ng Panginoon na walang duda na nagbigay siya ng mga palatandaan, nagbigay siya ng mga himala. Dahilan sa ang bulag, ang sabi nga dito ay nakakita, ang mga pilay ay naglalakad, ang mga kitungin nalilinis at ang bingi nakarinig, at ang mga patay ay binuhay. At ang Ebanghelyo ay ipinangaral sa mga mayayaman at duka. Dito, ipinakita sa atin na sa ganitong paraan ay ipinaubaya niya sa mga investigador na gumawa ng sariling konklusyon. Ano po yung konklusyon? Kung gusto nilang batuhin siya sa sabi nito, ano kaya ang gagawin nila kung hayagan niyang sabihin na siya ang Kristo? Dito mga kapatid, ayon sa talatang Juan 5:36, ipinakilala ng Ama ang ating Panginoon na nagpatutuo, sabi ng Ama, tungkol sa akin. Kaya nga po mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, ang nakakita sa Ama, ang nakakita sa akin, ay nakakakita sa Ama. Kaya ito po, mga kapatid, at ito'y pinatubayan nyo po, pinatibay din ng banal na kasulatan. Bakit? Isa sa mga very familiar text po sa atin, mababasa po natin sa John 5:39. Ano po ang sinasabi po doon? Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo, ano po ang sabi dito doon? Na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito ay nangagpatutuo tungkol sa akin. Kaya habang tayo nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, ito po mga kapatid, ang tumutukoy pa rin, ang tinutukoy pa rin ng Misaya ay ang ating Panginoon. Kaya binabanggit dito mga kapatid na ang pangalawang katibayan, maliban sa ating Ama, na pinakilala sa ating Panginoon, na ipinakita ni Jesus bilang patunay, ang pangkatibayan ng kanyang banal na misyon, ay ang patutuo ng kasulatan. Yun ay ang lumang tipan. Kaya ginamit ni Jesus ang mga kwento sa Biblia upang ipaliwanag ang kanyang misyon. Halimbawa, dito mga kapatid, binabanggit niya ang ahas na itinaas ni Moses, na nagpapahayag kung paano siya mamatay at ang kalugan ng sakripisyong yun. Yun po mababasa natin sa Juan 3:14-15. Di ba ang ating yung ginawa ni Moses ng ahas doon sa ilang nung sinalot sila ng ahas at pinagkakagat ang bansang Israel ng mga makamandag na ahas. Kaya ang utos ng Panginoon, gumawa ka ng ahas, tansong ahas na kung saan ang tansong ahas na ito, kung sino man, nilagay po dito sa tungkod, kung sino man ang tumingin doon, siya ay mabubuhay. Kahit siya'y nakagat pa ng ahas. Na ito po lang ahas ay kumakatawan, saan? Sa ating Panginoon. At inulit ito ni Juan dito sa New Testament. Nangyari ito noon sa Old Testament, pero inulit ito ni Juan na kung saan ang ahas na yon kumakatawan sa ating Panginoon
na napako sa krus ng Kalbaryo. At hindi lamang po yan. Sabi dito, sina Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, Pedro at iba pang mga manulat ng bagong tipan ay nagdiin ng paulit-ulit sa ilalim ng inspirasyon ng banal na Espiritu kung paano ang buhay, kamatayan, o muli pagkabuhay at pag-akyat ni Jesus sa trono ng Diyos ang katuparan ng ipinahayag sa lumang tipan. Kaya ang bagong tipan at ang lumang tipan, lagi po itong magkasama. Kaya mga kapatid, mali po yun sa ating mga kaibigang mga ibang sikta na sila raw po ngayon ay sa bagong tipan na lamang. Hindi po natin maunawaan ng lubusan ang bagong tipan kung hindi natin babalikan ang lumang tipan. Sapagkat ang lumang tipan, ang mga hula sa lumang tipan, ito po ay tumutukoy, mga kapatid, sa kaganapan dito sa bagong tipan. At ito po ay sa katuparan. Halimbawa mga kapatid, bibigyan ko po ng example kayo, yung mga hula sa Biblia. At ilan naman po, hindi natin isa-isahin. Yung tinatawag na ang pagkaloob ng buhay na tubig. Ito'y mababasa natin sa Jeremiah 2:13. At may kaugnay rin po ito, mababasa rin po natin ito sa Juan 7:42. Hinulaan doon sa Jeremiah at nagkaroon ng sakatuparan dito sa Juan 7:38. Ano pa yun? At bukod doon, ito pa isang katibayan ng hula. Hinati-hati ng mga kawal ang mga damit ni Jesus. Sa awit 22:18, mababasa natin na yung prophecy nito. At ito ay muling inulit sa Juan 19:28 na ito ay naisa katuparan. Yung hula doon, naisa katuparan noong sa Juan 19:28. Ano pa? Walang buto ang nabali ng siya'y namatay. Hinulaan po ito sa bilang 9:12. At ito po ay naisa katuparan ng ating Panginoon na binaba. Kasi yung mga karamihan po na mga ipinako sa cross, bago mamatayan, binabasag po yung buto. Kumbaga pinapalo. Pero hindi po naranasan ng ating Panginoon na pinalo pa o binasag pa ang buto. Bakit? Sapagkat nung sinungkit dito sa giliran, nakita na po nila, wala na pong buhay ang ating Panginoon. Kaya hindi na po binasag ang kanyang buto. Kaya tama to. Ang sabi dito, walang buto ang nabali ng siya'y namatay. At ito mga kapatid, na isa katuparan sa Juan 19:36. Nung namatay ang ating Panginoon sa cross, hindi po binasag ang buto niya. At ito po ay natupad. Ano pa? Tinusok ng sibat. Dito sa Zacarias 12:10, hinulaan po na may tutusuking sibat. At ito'y naisa katuparan po sa Juan 19:37 na tinusok ang ating Panginoon sa tagiliran. Nung namatay ang ating Panginoon para makita kung buhay pa ba siya. Tinusok po ng kawal ang tagiliran niya. Kaya ito mga kapatid ay na ang hula na yon ay natupad. Na tumukoy sa ating Panginoon. Yan po ang katibayan ng hula. At ang sabi nga po dito rin, ang muling pagkabuhay. Hinulaan sa awit 16:10. Na po, ang muling pagkabuhay. At ito'y natupad sa Juan 20:9. Na sa ating Panginoon ay magkaroon ng pagkabuhay na maguli. Kaya dahilan upang tanggihan, ito po, makikita po natin, mga kapatid, na ang ating Panginoon, bakit tinanggihan ng mga leader ng reliyon si Jesus? Nakita naman po natin, iskriba at parisiyo, mga pare sa panahon yon, ay ayaw pong tanggapin nila na si Kristo ang Misayas, na si Kristo ay kumakatawang bilang Diyos. Kaya nga po mga kapatid, gumagawa silang paraan na ang mga tao na ito ay linlangin nila upang hindi sila maniwala na yung mga sinabi ng ating Panginoon, ito po ay matupad. Kaya makita natin, isa po naging dahilan. Sino po ang naglagay ng sundalo? Para bakit may sundalo nagbabantay doon sa libingan ng ating Panginoon? Sapagkat itong mga pari nito ay inano nila si Pilato na maglagay ng sundalo kasi iniisip nila na sila'y naniwala na mayroong pagkabuhay ng muli na sa ikatlong araw ay muling mabubuhay ang ating Panginoon. Dama nila yung mga kapatid. Pero
talagang pinapatigay sa langka ng puso na ayaw nilang maniwala. Anong ginawa? Nilagyan nilang ng sundalo para hindi matupad. Gusto lang pigilin na yung pagsasakatuparan ng ating Panginoon ay muling mabuhay sa ikatlong araw, ay gusto nilang pigilan ito. Pero ito po hindi napigilan, mga kapatid. Nasa hula na po kasi yun eh. Sinabi ng ating Panginoon na sa ikatlong araw sa mga alagad niya, muli siyang mabubuhay. Kaya makita naman natin, yung tinatawag nung pumunta kami sa Jerusalem, mga kapatid, doon sa libingan ng ating Panginoon, pumunta po kami doon, talagang inukit na bato yung mga kapatid, solidong bato. Talaga, hindi basta-basta matatanggal po pag ito'y sinaduhan ng isa pong tinatawag na solidong bato. Pero mga kapatid, ito po ay hindi napigilan. Kahit may silyo pa ito at mayroon pang bantay, ito mga kapatid ay muling, natupad ang pinangako ng Panginoon dahil ito'y hula sa Biblia. Ito po ang pagpapahayag lamang na kapag binanggit ang hula sa Biblia, talagang naisa katuparan. Pero hindi po nagsuko itong mga pare. Anong ginawa ng mga pare? Nagkaroon sila ng dissemination o chismis na pinatawag nila yung mga bantay doon na sabi, ay ganito, ninakaw ng mga alagad ang bangkay ni Jesus para ipalabas na nabuhay. Ayaw pa nilang tanggapin na ang Panginoon ay nabuhay. So gumawa ulit sila para lamang distract. Pero po ito mga kapatid, tinanggap ng mga Kristiyano noong unang panahon. Bakit? Sapagkat nasusulat sa Biblia na mayroon pong pagkabuhay ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, mapapansin natin, nandito ang kapahayagan, nandito ang kumpletong kaalaman kung paano na panghawakan natin katotohanan na ang Diyos ay tunay na Misaya, tunay na tagapagligtas. At ito ay pinatunayan, una-una, ng Ama, pangalawa ng banal na kasulatan, pangatlo ng hula. Hinulaan na ito'y may isa katuparan. Kaya mga kapatid, isang bagay lamang nito. Kaya sabi dito, na isa sa mga dahilan na maraming mga pinaniniwalaan kasi ang mga Hudyo na hindi natupad. Tingnan niyo po, ang Israel ngayon. Galing po kami doon sa Israel. Hanggang ngayon, hindi pa rin na matanggap ng ating Panginoon ay Misayas o kaya hindi na tinatanggap rin ang ating Panginoon bilang Diyos. Bakit? Iba po ang kailapong pagpapaliwanag doon sa kanila. Kaya mga kapatid, dito ipinapakita lamang natin sa atin na dahil itong mga taong ito, nais nila na ang kalaman lamang sa kasulatan ay makapagliligtas sa kanila. Ang sabi dito, inuuna nila ang kailang mga tradisyon kaysa salita ng Diyos. Kaya hindi sila naniniwala at tinatanggihan nila na si Jesus bilang Kristo. Ito po mga kapatid. Kaya binabanggit dito sa disobedience na po, nasa dito, tinanggap ng mga apostol si Kristo dahil sa patutuo ng propesiya na pinagtibay sa kanila sa pamagitan ng kanilang pagkakita at paghipo sa salita ng buhay. Mayroon din tayong patutuo ng mga propeta sa lumang tipan at mayroon tayo bilang karagdagan ng patutuo ng mga apostol at mananampalataya sa bago. Itinuro ng mga propeta ang isang tagapagligtas na darating. Binanggit ng mga apostol ang isang tagapagligtas na dumating sa eksaktong katuparan ng propesiya. Kaya ang kadina ng ebidensya ay kumplito at lubusan, sapagkat ito upang kumbinsin ang lahat na naniniwala. Binigyan ng Diyos ang mga tao ng sapat na patutuo upang itatag ang kanilang pananampalataya sa kanyang kapangyarihan, sa banal na misyon ng kanyang anak at sa otoridad at gawain ng banal na Espiritu. Kaya dito mga kapatid, ipinakita sa atin at lubos na nauunawaan natin ngayon at hindi natin pwedeng ipagkaila na ang Kristo na namatay, ipinako sa krus, tinubos tayo bilang makasalanan na muling nabuhay mula sa kanyang kamatayan, umakyat sa langit
at pag-akyat sa langit, ito rin po ang Kristo na ating inaasahan na muling babalik sa kanyang ikalawang pagparito upang tayo sunduin at tayo'y kukunin upang dadalhin doon sa langit na bayan. Kaya mga kapatid, malinaw ang pag-aaral na ito na wala pong dapat pagdududa na ang Kristo nandito noon kasama ng malagad at ang Kristo na babalik ay iisa, mga kapatid. Pinatunayan ng Ama, pinatunayan ng banal na kasulatan, pinatunayan ng hula ang pagsasakatuparan na lahat ng ginawa ng ating Panginoon dito sa lupa na ito ay naisa katuparan ang lahat ng mga bagay nito. Ito po yung ating pong summary ng ating leksyon ngayon pong umaga. Mayroon po ba kayong karagdagan, katanungan sa ating leksyon, mga kapatid? Brother Arnold? Tanong lang po ako, Pastor. Nag-aral ang, kung titignan natin, nag-aral talaga ang Script Pariseo. Master talaga sila ng kautusan. Master sila ng lumang tipan. Pastor, wala bang Kristo o sinasabi nating Maysaya na sinasabi nilang ako ang Maysaya noong una pa noon. Kasi ngayon, sobrang dami na na nagpapanggap na Son of God, ako ang Kristo, ako ang Maysaya. Noon ba sa panahon nila, wala bang nagpanggap noon? Kasi ayaw nilang paniwalaan si Kristo eh. Mayroon bang nauna kay Kristo na nagpapanggap noon? Okay. Tanda natin, mga kapatid, ang mga Hudyo, inaasa nila ang darating ang mangunguna sa kanila. Ibig sabihin, talagang hindi po doon, ina-expect kasi nila na yung darating ay talagang makapangyarihan, hindi paapi, hindi mahirap. Ang ating pagkikabaliktaran, bumaba siya, nagkatawang tao siya, at doon siya sa mahirap na pamilya, nagmula. Kaya kilala siya doon. Kaya yung respeto, wala sa kanya. Kaya doon ngayon, naka-mindset sila ng darating, tayo pagtanggol. Ang darating ay tayo ay hango dito sa pagkabihag, pagkalipin ng Roma. Kasi sila ay andan ng Roma. At iniisip nila na yun ang hango sa kanila. Kaya napilyur po sila doon. Kaya hindi nila matanggap-tanggap na itong ating Panginoon siyang dumating na Misaya. Kaya mga kapatid, kumbaga, inaantay nila, walang Misaya naman talagang darating, inaantay nila yung Misaya ang darating. Pero, ang Misaya ang darating, makapangyarihan, na talagang, well known, na yun ay isang ginagalang, nagmula sa ganitong kilala. Yun ang mga naka-mindset sa kanila. Pero, lahat na naka-mindset sa kanila, wala doon sa criteria nila. Kaya, hindi na matanggap ang ating Panginoon. Palo, Pastor. Ngayon ba, ano ang stand ngayon ng stand ngayon ng Israel since nawala na sila doon sa Roman Empire na pagkakabilanggo? Nagbago ba ang stand nila ngayon? Hanggang ngayon, basta pinagsopan natin, isipin niyo mga kapatid tanda natin, ang Israel doon sa Jerusalem, nung nandun kami, Friday pa lamang, maririnig na po ang batingaw-ngaw nila. Alas 4 ng hapon. Wala na pong nagtatrabaho yan. Lalo tigit. Dalawang klase ka Israel doon. Yung talagang conservative, ganun. Wala talaga mga kapatid. Doon sila. Talagang nangili na sila. Kaya doon mo patunayan na yung Sabat na ginagawa natin, yung Sabado ngayon na ating ginagawa, ay magkapareho ng pangili ng Israel. Sino pong unang nangili ng Sabat? Ang Israel. At tayo ngayon, kaya pag sinabi nila na ito'y mali, dapat linggo na, yun po ay taliwas. Sapat ang unang nangili na ang Israel. Kaya mga kapatid, doon sa Israel, hindi pa rin po nila matanggap. Kasi yung amin pong tourist guide, kinausap po mga kapatid, hanggang ngayon po, hindi pa rin po sila niniwala na si Kristo ay, ibig sabihin, siya ay tunay na Misaya. Kundi ordinary lang na dumating sa lupa. Noong ang ating Panginoong Hesus, Pastor, ay
bumalik na sa langit, doon ba ay hindi na nila kilalang bayan ng Diyos ang Israel? Tapos na ang kanilang pagiging bayan ng Diyos? Diyan sa New Testament, sinabi na kagad dyan, no? Di ba? Yung pagkahati. Doon sa kay Cornelio, ipinakita na kagad na wala nang kinikilalang bayan ng Diyos. Kundi, ang kinikilalang bayan ng Diyos, yung mga masunurin na sa Kanya. No? Pero yung dati kasi, ang tanging bayan ng Diyos ay Israel. Pero ngayon, sapagkat ang Israel, tinakwil na. Pinersecute kasi ang ating Panginoon, pati yung mga alagad, hanggang dumating sa punto doon, kaya nung ating Panginoon, yung paghati ng kortina na yun po ay isang patunay na winakasan na ang bayang Israel. Kundi binuksan na ito sa mga hintel. Tayo ngayon napabilang sa mga hintel, mga kapatid. Hindi man tayo Israel Kaya tayo ngayon nagkaroon ng kaligtasan. Sapagkat dati nakafocus sa Israel lang, pero ngayon binuksan, gawa sa hindi kinilala nila, pinatay nila, pinersecute nila ang ating Panginoon. Na po, hanggang sa kanya kamatayan. Kaya yung, nung namatay ang ating Panginoon, doon sa templo, dati ay naghahain, naghahandog sila, pati doon sa templo na yon. So, ang kurtina na yon na napaghati, ito po ang pagwawakas ng bayan ng Israel na sila ay kilalanin bilang bayan ng Israel. Kundi, ito po ay binuksan ngayon sa lahat ng mga tao. Kaya ang pangaral natin, di ba, ng Ebanghelyo nito ay ipangal sa buong kinapan, ang mabautismo na ay maligtas. Subalit ang hindi mabautismo na ay mapapahamak. Yan. Yan lang po mga kapatid. Open for all na po ngayon sa atin. Kaya mapalad tayo ngayon. Namatay ang ating Panginoon, hindi para lang sa Israel, kundi para na sa lahat na nais sumunod sa Kanya. Follow up ako, Pastor. Okay, tama yon. Pero, pagka may mga kaisipan sa mga kapatid, kasi mayroon akong na-encounter na mga kapatid natin, na kukunin muli ng Diyos ang Israel na kanyang bayan, muling ibabalik sila. Ito bang ganitong mga kaisipan, Pastor? Kasi tapos na talaga At kanilang pinaniniwalaan, mga Adventist yan, mga leader yan sa church. At kanilang pinaniniwalaan at talagang nakabatay din sila sa banal na kasulatan na ang bayang Israel ay muling babalikan ng Diyos. Wala bang kinalaman ito sa mga kaisipan na mga haka-haka na hindi tama? Okay, ganito mga kapatid, masasabi ko po sa inyo. Once na kayo po, kahit sabihin pang Adventist yan, tanda natin, lagi kayong magkaroon ng observation kung sino ang nagsasalita. Sino ang nagtuturo. Tanda natin, dapat ang nagtuturo may authority sa church. Sino po may authority sa church? Una-una, galing sa misyon. Sino ang galing sa misyon? Mula sa ating presidente, direktor, at district pastor. Yan po mga kapatid, ang tanging may otoridad na ating pong pinangawakan na pamantayan. At sino man ang magtuturo dito na hindi galing doon, mga kapatid, magkaroon na po kayo ng dalawang isip. Hindi po yan. Hindi po yan ang totoong katuruan ng iglesia. Kaya kahit sabi pa natin, dating pastor, retired pastor, dating liman, at pakilala Adventist, at nagtuturo sa tiliwas na ating katuruan, mga kapatid, huwag po nating tanggapin. Bakit po, mga kapatid? Wala pong authority yon. Tanda natin, pag sinabing walang authority, wala pong basbas yan sa pamunuan. As a member of the Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, kaya marami po ang naligaw. Bakit po? Instead na makinig doon sa pastor, instead makinig sa misyon, sasabihin nila, ay ito ang tama, ito ang aming nabasa, ito. Kahit nasaan na po sila ngayon. Mga kapatid, naligaw. Tignan mo po si Brother Joe. Si Brother Joe Galido. O ano ngayon? Dahil dati sa ang tawag niyan? Hindi, dati nga saan siya? Isdarm. Okay, ang sabi niya kasi,
nung nag-usap kami, ito na pastor. Ito talaga ang totoo, ganito, ganyan. Sabi ko, kanina ka nakinig. Ito ang pinaiwala, ito rin ang ginkuan. Ay, nung nabalik siya ngayon, nung nagsisi siya, ganyan talaga, pastor, naligaw talaga ako. Sabi ko, kapag kayo ay marunong makinig sa pamunuan, kasi yun po may basbas ng Panginoon Nandun ang presensya ng Panginoon, patulad kay Moses. Kung sino po sa panahon ni Moses, lahat po ng disagree kay Moses, lahat po ay napahamak. Sinumpa. Bakit? Si Moses po binasbasan ng Panginoon. Ganito po sa iglesia, binasbasan po ng Panginoon ang ating mga pamunuan. Yan po ang may authority. So kung sino man po, mga kapatid, ang inilagay ng Panginoon dito, inilagay na may authority, doon tayo makinig. Sapagkat kapag nakinig tayo kung sino-sino lang dito, maliligat at hindi natin pinapahintulutan dito ng mga nagtuturo na taliwas sa katuruan ng iglesia, pababain niyo po mga kapatid at marami pong malilinlang. Yan po mga kapatid. Kaya tayo mga elders, leaders, pag nakikita natin na medyo iba ang presentation mga kapatid niya, huwag tayo makapitalo, yan po dapat po natin, i-off-limit po natin sapat hindi po nakakatulong sa iglesia. Kasi ang iglesia, ang tunay na kapagturo, nagkakaisa, dinadala po sa pagkakaisa ang iglesia. Pero kapag tagapagturo, dinadala ang miyembro ng pagkahati-hati. Mga kapatid, dyan po ang paraan ni Satanas upang wasakin ang iglesia. Kaya mag-iingat tayo mga kapatid sa mga bagay na yan. Kaya ang sinasabi na Brother Anis, wala po yun sa foundation nating church. Na po, nandun po, kompleto. At dito mga kapatid, sinasabi ko nga, ang ilang mga niyan, nandito, nasasagot yan. Pag binasa niyo po yung mga kapatid. Okay, wala na po tayong oras. Last na, Pastor, last. Noon ba sa panahon ng Iskriba at Pariseo, Pastor, sila yung may authority na magturo? Siyempre, yung mga membro at mga Judaism, sa kanila makikinig, Pastor. So, ang sabi nyo rin kanina, sila ang may basbas. Pero sa panahon na yun, Pastor, alam natin na walang propeta noon. Mayroon po ba o walang propeta? O si Juan Bautista? Hindi natin Pastor, na ang Pariseo, sila ang sa church. Kasi kay Juan, ito, dumating ang Panginoon, Maisaya. So, sino yung magtuturo ngayon? Ano yung, ano natin doon sa tanong, Pastor, na sino yung susundin natin? Okay. Okay, yung sinasabi niyong may authority. Tanda natin mga kapatid, tama po, yung mga sa templo, mayroon pong tinatawag na mga nangunguna doon. Pero yung mga kapatid, ang tunay na foundation galing kay Kristo. Kinalaban nila ang katuruan ni Kristo. Kaya ang dapat susundin, si Kristo. Kasi ang foundation ay si Kristo. Kaya nag-conflict Bakit? Salit-saling sabi ang kailangang pinanghawakan. Kahit yung kautusan, sobrang daming kautusan. Ay sabi ni Kristo, ito lang. Ayaw nila maniwala. Kaya galit nga sila kay Kristo So ito mga kapatid, tandaan po natin. Kahit sa kay Juan Bautista, si Juan Bautista, kinikailangan bilang propeta at bilang tagahanda ng Panginoon, daan ng Panginoon. Ang lahat ng kanyang katuruan, sang-ayon sa turo ng Panginoon. Mga apostol, sang-ayon sa katuruan ng Panginoon. Sino hindi lang sang-ayon? Yung sa templo na hindi nagpasakop sa Panginoon. Mga kapatid, kaya karamihan, nataliwas sa katuruan ng Panginoon, yun po, kunwari, sila'y maka-Diyos, pero taliwas sa katuruan ng Panginoon, ibig sabihin mga kapatid, ito po ay sa katuruan ng kaaway ng Panginoon, hindi po sa Panginoon. Kaya mula sa pasimula pa, nung bumaba ang ating Panginoon doon, itinama na ng Panginoon. Ito ang paraan, hindi nila tinanggap, mga kapatid. Pero yung tumanggap, tuloy-tuloy ang kailang pananampalataya. Pero yung hindi tumanggap, hanggang ngayon, nagmamatigas sila. Wala po sila. Sila ay lubusan na liligaw, mga kapatid. Okay, wala na po tayo ang oras, mga kapatid, at ibinibigay ko na po ang pagkakataon sa ating pong Sabbath School Superintendent. Pwede po tayo, mga kapatid, tumayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, malinaw po sa amin ngayon pong umaga na kayo ay tunay na Kristo, tunay na Misayas, tunay na tagapagligtas,
at tunay na matay at nabuhay mula sa kamatayan na umakyat sa langit at tunay din po na kayo babalik upang kami ay inyo pong kukunin at dadalhin dyan sa langit na bayan. Pagtibayin niyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya sa umaga pang ito. Itong lahat ay aming inihiling sa banal na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Para po sa ating pagtatapos na ating Sabbath School program, ating pong awitin ang The Lord in Zion Reigneth. Tayo pong lahat ay magsitayo. Banal na Ama, salamat po ng marami sa mga natutunan namin ngayong umaga sa inyo pong buhay na ikaw ay bumaba mula sa langit at naging kasama sa mga tao sa inyong kapanahonan. Salamat o Diyos na inyo pong itinuro ang katuwiran ng aming Diyos at mamumuhay kami na sang-ayon sa inyo pong banal na kalooban. Tulungan mo ang bawat mga kapatiran sa buong sanglibutan na sumasampalataya sa inyo hanggang sa inyo pong pagdating. At patuloy mong patnubayan ang inyong bayan o Diyos sa katotohanan. At ito pong aming pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.